Hey everyone, good morning. So, ang topic natin ngayon is paano ba natin malalaman ng kalooban ng Diyos? So, it is the revealed will of God. Yun yung topic natin for today. So, God revealed, He has made to humanity and His words. So, yung Biblia, ito na yung kapahayagan ng Diyos. Yung laman ng puso ng Diyos, nasa Biblia na yan. Kailangan na lang natin talagang unawain. Unlike His secret will, yung Diyos pala, may secret will din yun. Merong revealed will, may secret will. So, which is hidden and His account, His eternal counsel. So, God revealed will is expressing the law and fulfilled in Christ, guiding believers in holiness, not as a means of earning salvations, but as a graceful response of the redeemed. So, yung Diyos natin, hindi niya ipapaalam lahat ng mga bagay. Kasi, tayo bilang tao, pag pinaalam niya lahat yung mga bagay, minsan ang hirap unawain yung mga bagay sa mundo, no? How much pa yung isipan ng Diyos? Inihahayag ng Diyos sa atin is yung mga bagay na kailangan natin malaman. And sabi dito sa Deuteronomy, the secret things belongs to the Lord our God. So, may mga bagay na sekreto lang at ang Diyos lang ang nakakaalam. Kasi minsan kapag pinaalam sa atin yan, hindi natin maintindihan at di natin maunawaan. Kasi isipan ng Diyos yun. Tapos unawain mo yung isipan ng mga tao. So, minsan parang ang hirap isipin, di ba? Iisipin mo yung isipan ng tao na maharap sa computer, nagsusulat ng libro, nagde-devotion, or yung mga sobrang complex ng isipan ng tao. Kung ikukumpara natin sa mga langgam. Kumpara sa Diyos, tayo parang isang langgam lang na hindi natin basta maaarok ang kanyang kaisipan. Para lang sa Diyos yun. And the secret things belong to the Lord our God. But the things revealed belong to us and to our children forever, that we will follow all the words of this law. So, yung mga bagay na lihim ay para sa Panginoong Diyos. Ngunit ang mga bagay na hayag ay para sa atin at sa mga ating anak magpakailanman, upang ating magawa ang lahat ng salita, lahat ng kautusan ito. So, ito yung teaching for today, number 1. God has revealed everything to know. Yan. Ang lahat ng mga bagay na dapat nating malaman ay hindi sa atin pinagkait ng Diyos. Sa halip, inihayag niya yan, nireveal din sa atin. Kaya pag binasa mo yung Bible, yan yung eksaktong gusto ng Diyos na malaman mo. Yan yung Bible, it's all about the Lord Jesus Christ, and He wants us to know who Jesus is. At gusto niyang lumalim yung relationship natin sa Kanya, na magkaroon tayo ng malalim na relasyon sa Kanya, makipagdinig sa Kanya, makipag-usap sa Kanya, manalangin. Yung revealed word is yung Biblia. Ito na yung revealed word niya. Ito na yung plano ng Diyos. So, minsan kasi gusto naman natin marinig natin yung boses niya or sariling revelation sa Kanya. Minsan may gano'n kasi yung mentality ng tao eh. So, totoo, pagka ganun, immature thinking yon, na gusto mo pang marinig yung audible voice of God na inihahayag sa'yo ng yung salita niya. Na parang katulad ng sa panahon nila Moses, na kinakausap talaga sila ng Diyos, diba? So, dapat lang magpasalamat tayo na yung Diyos hindi na siya ganun kumilos ngayon. Kasi, maraming, kumbaga parang, kahit nasang lupalop ka, kaya kanya kausapan. So, mahirapan ka kung mag-struggle ka kung kailangan mo pa yung sinabi ng ibang tao para sabihin, yun yung sinabi ng Diyos para sa'yo, di ba? So, lahat ng gustong sabihin ng Diyos, pwede mo na i-check sa Bible. Kasi ito yung pan-check natin eh. Yung sasabihin ng tao sa atin, ay ng Diyos sa atin, nandun na sa Bible eh, na hindi mo na kailangan ng kahit sino pa. Kasi, magugulo yung mundo mo kung pag
ibang tao ang magsasabi sa'yo na sinabi ng Diyos sa ito. Kasi paano mo malalaman kung talagang kinausap ka ng Diyos? Diba? So, yung Word of God, that is the revelation of God. Na lahat ng sasabihin ng tao, i-check natin sa pamamagitan ng Biblia. God revealed everything you know. Andito na yung Biblia sa tabi natin. Kailangan na lang natin unawain kung sino si Lord sa mga pages na binabasa natin. At ano yung message niya sa atin. Paano natin siya mararanasan habang binabasa natin yung Biblia. And habang binabasa natin yung Biblia, nakikita natin si Lord sa isipan natin. Yung knowledge natin na dadagdagan patungkol sa pagkakakilala sa Diyos. And at the same time, yung pagkakakilala natin si Diyos personally is na-experience natin siya. Na kapag nakita natin, nabasa natin sa Biblia, hindi pwedeng nasa isip lang yun. Dapat experiential yun, nararanasan yun. Na yung Diyos makapangyarihan, yung Diyos mabuti, yung Diyos ay pag-ibig. Hindi sa isip, kundi experiential yun. And we have to know God experientially. God's plans, kung binasa niyo yung Biblia, yung summary niyan, from creation to new creation, from Genesis to Revelation, andun tayo sa in-between. Kaya, sa isipan ng Diyos, buo na yung story natin. Nilikha tayo ng Diyos from the very beginning. Ang ganyan plano ng Diyos. Sinira ng tao, sinira ng Santanas or Diablo. But may new creation, may perfect word, may restoration, may redemption, may pagsasaayos, may healing. That is the story of the Bible. Ang creation, winasak ng tao yung magandang plano ng Diyos. That's why nagkaroon ng suffering, kamatayan. Pero at the end, sa Diyos pa rin ang nagbugay. Kasi merong healing. And that's the whole plan of God. Ito yung pinaka big story ng Bible. Pero, may mga specific little stories ng Diyos. At ikaw yun. Ang bawat isa sa atin yan. God has a specific and unique plan for you. Ayun yung one na lahat tayo ay unique. May walang ibang tao na magkakaparehas or katulad mo or kaparehas ang DNA mo or fingerprint mo. You are unique, nilikha ng Diyos. Tayo ay fearfully and wonderfully made, nilikha ng Diyos na maingat na hinuhog ng Diyos. At kung sino ka ngayon, ikaw lang yan sa mundo. And God has a unique plan for you. Yung overall made na ginawa sa atin ng makeup, yung ginawa sa atin ng God, the way we think, everything, lahat ng yun ay katauhan natin nagpapakita ng katotohanan. But we are unique creations of God. God has a good plan for you na ikaw lang may mapapagawa sa Diyos, na ikaw lang makakagawa, na ikaw lang yung inutusan ng Diyos. At may mga mission ka sa buhay na pang sa'yo lang talaga. At kahit yung pagiging tatay or pagiging nanay, na ikaw lang yan, sa'yo lang, ikaw lang yung maging tatay sa anak mo. Or maging nanay sa anak mo. Sa'yo yun, personal, specific. May kanya-kanyang plan ang Diyos sa bawat isa sa atin. That's something we have to discover and we have to know. And kailangan excited. In being a person, excited tayo na maipamuhay kung ano yung kalooban ng Diyos para sa atin. Huwag tayong hihiwalay sa Diyos. Huwag tayong magbabackslide. Huwag tayong tatalaga sa Diyos. Kasi sa Diyos, matutuklasan natin kung ano yung plano niya para sa atin. And hope that this verse will learn something. Thank you everyone. Yung Bible into devotion natin, may natutunan tayo. Thank you everyone and God bless.